mga batikos ni VP Sara kay President Bongbong Marcos, nag-backfire lahat sa kanya. Yung akala siguro ni Sara Duterte ay makukuha niya ang simpatya ng taong bayan, pues nagkakamali po siya. Dahil ayon po dito sa balita, VP hit by 4 in 10 netizens. Sara Duterte's criticism of Marcos admin backfires. Vice President Sara Duterte has apparently failed to gain widespread support for her scathing criticism of the Marcos administration, with an analysis of online posts showing 4 in 10 netizens reacted negatively to her statement. Results of an online statement scanned by Ethos, a human insights platform, showed 33% wanted Duterte to resign shortly after she released the statement saying Filipinos deserved a better government on August 10. Another 30% was critical of the Vice President, while 26% said Filipinos deserve a better Vice President, and only 7% was supportive of Duterte's statements. So kitang-kita naman po natin talaga, mula sa mga netizens, sa mga government officials, sa mga political analysts, sa mga ordinaryong mamamayan, talaga pong bumalik lahat kay VP Sara ang pagbatikos niya kay President Bongbong Marcos. At ang nakakalungkot pa dito, only 7% was supportive of Duterte's statements. Kahit saan naman kasi nating tignan, hindi po katanggap-tanggap itong ginawa ni VP Sara. Matapos niyang magbakasyon sa Germany, wala na tayong pakialam kahit na hindi siya magpaliwanag kung siya nga ay nanood ng concert ni Taylor Swift. Pero para ba ang ginawa niya? Para mapagtakpan yung kanyang biyahe kung ano-ano ng paninira ang kanyang binitawan sa gobyerno ni President Bongbong Marcos na akala mo siya ay hindi parte ng gobyerno. So, nag-backfire ito. Tapos ngayon, may bago na naman pong statement si VP Sara. Panoorin po natin ito. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Napansin niyo po ba o ako lang ang nakapansin? Parang nag-iba na ang aura ni Sara Duterte. Well, para sa akin lang po pati dun sa kanyang binitawan na statement, naghahalusinate ba si Sara Duterte para masabi niya to? Very obvious daw na may threat sa power ni President Bongbong Marcos at doon daw sa mga nakikita at naririnig ni President Bongbong Marcos, sisirain daw niya silang lahat dahil ang sabi ni VP Sara, very obvious daw yung motibo ni Bongbong Marcos, and that is to stay in power forever. Ano to? May bago na naman silang ipapakalat na mind conditioning sa taong bayan? Gustong ikalat ni Sara Duterte na walang balak bumaba sa pwesto ni Bongbong Marcos sa 2028. At ang sabi pa niya, akin na ito forever. At siya ay hindi na aalis sa pwesto niya. Anong klaseng thinking yan? Samantalang doon po sa panukala na palitan ang charter change, malinaw po ang sinasabi ng ating presidente na yung economic provisions lang ang papalitan. At hindi po pag-uusapan doon yung term limits o term extension. So ano tong gustong ipakalat ni VP Sara? Pero alam nyo, mas nabader ako doon sa aura ni VP Sara. Parang ibang-iba na. To the point na parang ang isip ko naghahalusinate ba si Sara Duterte at kung ano-ano na lang sinasabi niya? So doon sa mga naririnig ni Bongbong Marcos at nakikita niya, sisirain daw niya silang lahat. So meaning, yung silang lahat ay ang kampo ni Duterte. Sino ba ang nag-umpisang manira? Simulat sa poll, nag-uumpisa pa lang ang eleksyon. Naninira na ang tatay ni Sara Duterte o ano-ano na ang mga pinapakalat niya para siraan si Bongbong Marcos. May narinig ba tayo kay President Bongbong Marcos na nag-retaliate siya?
nanalo si President Bongbong Marcos, hindi natapos ang pagtuligsa, ang pagbatikos, ang pagtira ng mga DDS kay President Bongbong Marcos. Nakarinig ba tayo ng pagganti ni BBM? Wala. Tapos sasabihin ni Salvador Panelo, demolition job versus Duterte's in full swing. Samantalang sila ang nauna sa demolition job. Nag-uumpisa pa lang si President Bongbong Marcos, talagang lahat na ng klaseng demolition ginawa na nila, sinabi na nila, pero hindi pa rin gumaganti si President Bongbong Marcos. Tapos nagagalit itong kampo ni Duterte dahil parang patutuloyin na ni President Bongbong Marcos ang ICC. For the longest time, pinagtanggol ni President Bongbong Marcos si former President Duterte laban sa ICC. Pero kayo ba, tinantanan nyo ba si President Bongbong Marcos? Hindi, inaraw-araw ninyo. Kayo, buong Duterte camp, mula sa tatay, sa kapatid, sa mga alipores, sa mga vloggers, ganun na lang kung banatan nyo si President Bongbong Marcos. Tapos i-expect nyo pa rin na President Bongbong Marcos will just let things slide. Sumusobra na kayo eh. Pinagtatanggol na nga kayo sa ICC, pero hindi matigil-tigil ang pagbanat nyo sa kanya. So, kung magbabago man ang isip si Bongbong Marcos at patuloy na ang ICC dito, wala tayong ibang dapat sisihin kundi kayo. At bakit? Kasalanan ba ni Bongbong Marcos yung kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC? Samantalang halatang-halata naman, bakit kumalas si former president sa ICC? Dahil alam niya na iimbestigahan siya dahil dito sa EJK, sa kanyang war on drugs, doon sa sinasabing napakadaming napatay. Anong kinalaman ni Bongbong Marcos doon? Samantalang kung titignan natin mabuti, ang hinahabol ng ICC ay yung time na tayo ay miyembro pa ng ICC. After nating kumalas, wala na silang pakialam. Hindi ba tama lang yun? Miyembro tayo ng ICC nung time na nagkaroon ng EJK, ng mga pagpatay na gustong imbestigahan ng ICC. Hindi ba dapat tama lang na maimbestigahan si Duterte during that time nung tayo ay miyembro pa? So ngayon, sisisihin niyo si President Bongbong Marcos kung sakali mang pumayag siya papasukin ng ICC? Abay, kahit na sino na pinagtatanggol na kayo, tapos ganyan pa ang ginagawa niyong paninira sa presidente natin, kahit na sinong nakaupo dyan, ay mapipilitan baguhin ang kanyang desisyon at sa dumadaming humihiling na papasukin ng ICC. Dapat pakinggan ng ating presidente ang boses at ang panawagan ng mas nakararaning Pilipino. Kung walang kasalanan si Duterte, di mabuti. Pero kailangan niyang harapin ito para madepensahan niya yung sarili niya. Hindi ba matapang ang mga Duterte? Bakit dito ayaw nilang harapin? Hindi na kumakagat sa taong bayan yung wala ng jurisdiction ng ICC sa atin. Kasi nga, kung iisipin natin, ang hinahabol ng ICC ay yung time na tayo ay miyembro pa. So ito bang ginagawa ng mga aliporis ni Duterte? Kasama na si Sara Duterte ngayon? Yung kanyang mga paninirang ginagawa kay President Bongbong Marcos, nahahalata tuloy ng taong bayan na ito ay para pagtakpan lang ang mga kasalanan ni former President. Kung walang kasalanan, humarap para naman maliwanagan ang buong Pilipinas kung may kasalanan o wala si former President Duterte. So kung ang akala ni Sara Duterte sa kanyang ginawang pagbatikos kay President Bongbong Marcos ay makakakuha siya ng simpatya sa taong bayan, meron 7% lang. And the rest ay puro negative na ang nasabi kay VP Sara. So isa na naman ba itong pagpapakalat ng maling balita para paniwalain ang taong bayan na hindi bababa si President Bongbong Marcos sa 2028? Ano yan? Porque hindi na naman nagtagumpay yung mga huling mga gimmick ninyo, hindi kinagat ng taong bayan, panibago na naman to. Kasama din dito sa pinapakalat naman nila ang sinabi ni Harry Roque. Ayon po dito sa Politico, Marcos may sakit. Harry Roque wants Sara Duterte to serve as acting president. Nakakahiya naman na kayo. Talagang pinagpipilitan ninyo. Hindi kayo makapaghintay ng 2028. Tapos sasabihin ni Sara Duterte dahil gusto ni Bongbong Marcos na siya ay nasa power forever. Bakit? Porque hindi matutupad yung kagustuhan ng mga DDS na iupo si Sara Duterte at maging presidente dun sa 4 na natitirang taon ni President Bongbong Marcos. Tapos pagdating ng 2028, pwede pa ulit siyang tumakbo. At kung manalo siya, another 6 years. So 10 years nga naman ang panunungkulan ni VP Sara.
hindi natatalab sa taong bayan ng gimmick ninyo. Kunyari, gusto nyong palitawin na si President Bongbong Marcos ay ayaw nang bumaba sa pwesto dahil gusto niya to be in power forever. Sino ba ang gusto maging in power forever? Kayo nga hindi makapaghintay ng 2028. Gusto nyo ngayon na maging presidente si Sara Duterte. Kaya ang nangyayari, lahat ng ibinabato nyo kay President Bongbong Marcos ay bumabalik lang sa inyo. Mabalik tayo dito kay Harry Roque. Panibagong mind conditioning na naman. Ito sinimulan ni Lorraine Badoy nung sinabi niyang may mental disorder si President Bongbong Marcos. Ngayon naman, sabi nitong si Harry Roque, may sakit daw si President Bongbong. Basahin ko po. Former presidential spokesperson Harry Roque has proposed that Vice President Sara Duterte take over the presidency in an acting capacity as he raised the prospect of President Ferdinand Marcos Jr. having a chronic illness. In his August 10 column for the Philippine Star, Roque said Marcos must prove that he is in the right frame of mind to continue leading the nation amid persistent allegations of illegal drug use. Sino ba ang nagpapakalat ng illegal drug use? Hindi ba kayo lang? Dahil gusto nyong idot-dot sa isipan ng taong bayan na bangag ang ating presidente. So, kanino nanggagaling yung allegations? Sa inyong kampo. Minamind condition nyo ang taong bayan. Kukunti na lang naniniwala sa inyo. Marcos must prove. Para na naman tong hindi attorney. Ilang beses nyo nang sinasabi yan, ilang beses din sinasabi namin mga hindi naman abogado na kayo ang nag-akusa, kayo ang maglabas ng ebidensya. Dahil para sa amin, ebidensya na yung nakikita naming pagtatrabaho ni President Bongbong Marcos para iangat ang antas ng kabuhayan ng bawat Pilipino. Natural, sa inyong mga haters, sa inyong mga bashers, kahit na anong gawing mabuti ng isang tao tulad ng ating presidente, hindi nyo matatanggap dahil para sa inyo, ang gusto ninyo, si Sara Duterte ang maupo para lahat ng mga kaso ninyo ay mabaliwala, matabunan at hindi na pag-usapan at madismiss na lang at hindi na kayo makasuhan. Very obvious kung ano ang gusto nyo mangyari. Maupo si Sara Duterte na hindi mangyayari. Maghintay kayo sa 2028. Kaya ngayon, yung inyong star witness ay hindi na naman kinagat ng tao, magpapakalat na naman kayo na may sakit sa utak si President Bongbong Marcos tulad ng unang sinabi ni Lorraine Badoy na may mental disorder. Ngayon naman, dahil sa illegal drug use, ay wala na sa right frame of mind si Bongbong Marcos to lead the nation. Sino ba ang wala na sa right frame of mind? Panoorin ninyo, tingnan ninyo ang itsura ni Sara Duterte nung sinabi niyang very obvious daw na sisirain lahat ni Bongbong Marcos, lahat that will come in his way. Sabi pa ni Roque, Marcos can return to his duties as president upon regaining his full health. Dahil di ba, kahit na si Sara Duterte, sumakay na dyan sa issue ng cocaine nung sinabi niya na leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Pero ano ang balik nun kay Sara Duterte? Lalong-lalo na pagdating sa cash. Hindi ko na po babanggitin ulit yung confidential funds na naubos in 11 days. At ano ba ang kinatatakot nitong mga DDS na to? Lalo na itong si Harry Roque. Na atat paupuin si Sara Duterte. Kasi kahit na bumaba na ang rating ni Sara Duterte, kahit na halos wala siyang makuwang suporta sa mga paninira niya kay President Bongbong Marcos, sabi naman po dito sa The Manila Times, Duterte remains top choice for president, but support drops. Ayon po yan sa survey. Vice President Sara Duterte is still the top choice for president, but her support slid from 42% in the first quarter of 2024 to 25.4% for the second quarter. Duterte's satisfaction rating as vice president also slid significantly with an 11-point drop from 75% for the first quarter to 64% for the second quarter. The survey was conducted after her resignation as Education Secretary on June 18. Itong survey na to, itong pagbaba ng ratings ni Sara Duterte ay ginawa matapos niyang mag-resign as Education Secretary. Hindi pa kasama dyan yung paninira ni Sara Duterte sa ating gobyerno. At siguradong ito ay bababa pa rin. Sabi pa dito, at the same time,
more respondents were unsatisfied or very unsatisfied with Duterte's performance at 13%, up from 5% in the first quarter. So kung nung first quarter, 5% lang ang unsatisfied or very unsatisfied, ngayon 13% na at lalo pa pong tataas yan kapag lumabas na yung bagong survey kasama na yung paninira ni Vice President Sara Duterte. So, walang dapat ipangamba itong si Harry Roque at yung mga aliporis ng DDS. Dahil ngayon nga, Duterte remains the top choice for president but support drops and that will continue to drop hanggang dumating ang 2028. Maniwala man kayo o hindi. Dahil sabi pa sa Inquirer, 2 years after she won the most number of votes for any Filipino for any office in the country, Vice President Sara Duterte's net satisfaction rating dropped to its lowest level. At yan po ay dadaus-dus pa rin pababa. At yan ay hindi nyo pwedeng isisi kay President Bongbong Marcos dahil kayo ang gumawa ng ikasisira ninyo. Kaya itong mga tulad ni Harry Roque, sige lang, tuloy mo lang yung illusion mo. Tingnan natin kung kakagatin ng taong bayan yung panibago ninyong pakulo na si President Bongbong Marcos ay may sakit at tulad ng sabi naman ni Sara Duterte na ayaw nang bumaba sa pwesto ni BBM dahil kanya na daw yung pwesto forever. Pero kung ganyan din lang kayo ng ganyan, pwede pa pong magbago ang lahat dahil matagal pa ang 2028. Dahil ngayon pa lang, kung paano dumadami ang taong gustong ipa-impeach si Sara Duterte, dumadami din po ang humihiling na sana ma-extend si President Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Although alam po natin, hindi po gagawin ni President Bongbong Marcos yan at siya po ay bababa sa pwesto sa 2028. So naghahalusinate na ba itong kampo ni Rodrigo Duterte at kung ano-ano na lang akusasyon ang kanilang ibinabato kay President Bongbong Marcos? Pero sa tingin ninyo, matitinag si President Bongbong Marcos? Ilang pananakot na ba ang ginawa ng mga DDS na magpi-people power na daw sila? Nung Biyernes nga, na kesyo magpi-people power na naman daw, wala din nangyari. Ngayon nga ang mga supporters pa ni President Bongbong Marcos ang naghahamon sa mga DDS na mag-people power na daw sila. Ang tagal na po nang hinihintay ng mga Marcos loyalists. Mag-people power na nga kasi kayo. Patunayan nyo sa amin na mas malakas kayo, mas marami kayo kaysa sa mga sumusuporta kay President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Ano na po ba ang nangyayari kay Vice President Sara Duterte? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.